Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mag-back to back kaya ang Pilipinas sa Reina Hispano-Americana 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Valentine's na, di ba? So, ayan, nakikita ninyo ang dami ko sticker sa damit. Mga bigay ng mga bata. Yan, tinanggal ko na nga yung iba. Anyway, so, advance happy Valentine. Syempre, sa lahat ng mga mahal ko dito sa YouTube. Maraming salamat syempre sa pagmamahal ninyo, sa suporta na binibigay ninyo. And then, of course, shout out sa inyong lahat. So, ito na, pag-usapan natin ngayon ang Reina Hispano-Americana 2026. So, nagsimula ang Reina Hispano-Americana noong 1991 at ngayon ay 35 years na ang Reina Hispano-Americana. Kung isipin mo, tagal no? Mas matagal pa siya sa Miss Grand, mas matagal pa siya sa iba pang pageant, di ba? Pero talagang tuloy-tuloy pa rin ang Reina Hispano-Americana at meron na nga tayong dalawang Reina sa Reina Hispano. Ito ay si Winwin Marquez at saka si Dia Mate, ang reigning queen ng Reina Hispano-Americana. So, yon. So, ang kanilang coronation, ayan, ang dami nagtatanong sa akin, kailan ba ang coronation night ng Reina Hispano-Americana? Magaganap to sa February 21. So, medyo mahaba-haba talaga ang duration ng pageant ng Reina Hispano-Americana. Nagsimula sila dahil last week ng January, tapos matatapos siya sa February 21. So talaga dito, kinikilatis nilang maigi kung sino nga ba ang kadapat-dapat na reyna na koronahan. And then of course, excited tayo dahil ang ating pambato ay talaga namang palaban. Si Pia Maclelan, si Beatrice Maclelan, na alam naman natin na talagang hindi rin yan basta-bastang kandidata. Si Dia Mate ang reigning queen, kaya marami nagsasabi kung kaya daw bang kunin ni Beatrice ang back-to-back para sa Pilipinas. To be honest, bakit hindi? Magaling si Beatrice eh. So dito kasi sa Reina Hispano-Americana, nagpapanalo talaga sila ng back-to-back. At marami na sa history nila ang nag-back-to-back na country. Like example, Mexico, di ba? Peru, nag-back-to-back na sila. Kaya hindi yan imposible na mangyari sa Pilipinas. At naniniwala ako na isa sa mga malakas na kandidata na ilalaban nga natin dito sa Reina Hispano-Americana ay ang pambato natin. Malakas sila para for the back-to-back. Ako naniniwala ako na hindi imposible mangyari kasi nga alam naman natin si Bea na prepared niya talaga ng maigi. Nag-prepare talaga siya ng todo-todo para sa laban niya dito sa Reina Hispano-Americana at nakita naman natin na talagang palaban ang candidates natin. At ayun nga, grabe, talagang nakita naman ninyo kung paano pumalo, kung paano makipagsabayan sa national costume na pili si Beatrice bilang isa sa mga pinakamagandang national costume at pumasok nga siya sa top 6 ng kompetisyon. Imagine niyo talagang dito pa lang napapansin na. So maganda yung ginawa kasi ni Beatrice na diskarte dito sa competition. Kaya katulad niyan, gumamit siya ng national costume na unang reyna, di ba? So parang binonggahan niya eh. Binonggahan niya yung eksena niya kaya ayun, pasok sa banga ang lola mo. Medyo mahigpit ang labanan kasi syempre marami namang magaganda pero hindi naman lahat ng maganda dito ay laging nananalo. Pero syempre kumakabog din kasi katulad ni Venezuela, Panama, no? So medyo malalakas sila. Kaya naniniwala ako na I think pwede tong manalo sa competition, di ba? So looking forward ako sa susunod na
ganap pa sa Reyna Hispano. Sa ngayon, ang nakita ko ay national costume at saka yung kanyang evening gown na suot-suot. Oh my gosh, ang ganda ni Beatrice. Ang ganda ng detalye ng kanyang gown. Kaya sabi ko, okay, talagang handa. Mhm. So kung tatanungin mo ko, mamasang magba-back to back ba ang Pilipinas dito? Ang sagot ko dyan, possible na mangyari yon. Yes, baka mag-back to back siya. Kasi nga, una sa lahat, nakita naman natin na umaarangkada siya. Tapos pangalawa, gusto ko yung performance na pinapakita niya. Ang balakid lang naman dito kay Beatrice. Ang maganda, una, nag-prepare siya. Yung, kumbaga, lahat ng aspeto, evening gown, performance, swimsuit, and then national costume, talagang inayos niya. Oho, kumbaga parang planado lahat. Ginalingan. Oho. Tapos plus kung paano siguro siya magsasalita ng Espanyol, isa yun sa mga talagang pinagandaan niya. So kung iisipin mo, well prepared ang pambato natin. Kaya possible niyang makuha ang corona ng ng Reyna Hispano-Americana ngayong taon na to. Hindi siya yung kandidata na basta-basta lang na parang deadma lang. Ando doon talaga siya na well prepared siya. Oho. Saka sa mga styling niya. Beauty. Pasok ba yung beauty niya? To be honest, medyo ang balakid sa kanya dito, yung sarili din niya. Kasi knowing natin na si Beatrice ay medyo talagang confident siya sa sarili niya. Yung kumbaga overconfident. Ayun. So yun. Ayun yung isa sa mga parang feeling ko, ayun yung balakid sa kanya. Hindi yung mga candidates na nagkukumpit dito. Yung kung ano ang meron yung kumpiyansa siya, buo yun. Pero minsan sumusobra siya kasi parang alam niya sa sarili niya na matalino siya, alam niya sa sarili niya na palaban siya, alam niya sa sarili niya na may ganda siya, alam niya kung paano mag-execute, at alam niya na alam niya yung performance niya ay talagang to the highest level. Isa yun sa mga nakikita ko na pwede din magpatalo kay Beatrice kasi nga meron siyang tinatawag na paghahandaan ko to, ilalaban ko to, at gagawin ko ang lahat. Pero ayun nga, minsan yung confident niya na parang nakakalimutan niya na nasa competition siya. Yung parang, minsan parang, no, mas maganda ako sa'yo. May ganung moment siya eh. So yun, ayun yung isa sa mga nakikita ko pwedeng magpalibwak sa kanya. Pero, ang nakikita ko rin na pwedeng magpanalo sa kanya, yung kung gaano siya naghanda sa kompetisyon, yung preparasyon niya, di ba? Kaya nga sabi ko, dalawang klase lang yan, no? Winner or runners-up. So, winner kasi magaling. Alam natin kukuda, lalo na pagdating sa Q&A, ay nako, for sure, sasagot yan ng bonggang-bongga. Alam natin magpa-perform yan dahil alam naman natin na talagang pinagandaan niya yan at alam natin palaban yan. Pero nandoon din sa part na sana balance lang siya, di ba? So, kumbaga parang alam ko kasi ang inaano niya dito, ang gusto niya mangyari manalo. Kaya ilalaban niya yan. Pero sana nandoon lang siya na parang much better na i-enjoy niya lang. Tapos kung ano ang kahihinatnan, yun na yun. Bakit ko nasasabi na gano'n si Beatrice na medyo minsan nagiging overconfident? Kasi nga, sa mga past na laban niya, yun yung nakikita ko, kaya siya natatalo. Pero, ayun din yung magpapanalo sa kanya kasi alam naman natin na magaling. Di ba? Good luck. Good luck kay Beatrice. Ako naniniwala ako kay Beatrice na talagang inilalaban niya to. At naniniwala ako sa kanya na talagang gusto niya tong i-back to back para sa ating bansa. At ganun din naman ako. Gusto ko din namang manalo talaga si Beatrice. And looking forward ako kung ano nga ba ang gagawin niyang performance talaga sa finals. So yung finals magaganap na sa February 28. So malapit na malapit na malapit na. No. Sorry, February 21. So konting na lang, konting kembot na lang. Malalaman na natin kung sino yung winner. And then good luck syempre kay Diamante sa
past winner ng Reina Hispano-Americana. So looking forward din ako kung ano yung ipapakita niyang final walk niya. Di ba? Yung gown, yung ayos. Magaling din naman kasi talaga si Diamante, no? And then, of course, magaling din si Beatrice Maclelan. At umaasa ako na talagang mananalo siya dito. So, yan. So, kaya yan ni Beatrice. Maraming magaganda. Isa sa mga nakikita kong maganda is yung Panama talaga eh. Panama, Venezuela, Brazil. Actually, yung mga Latina magaganda. Pero magkakataluyan talaga sa performance at saka sa ipinapakita nila talagang laban dito sa Reina Hispano-Americana 2026. Ikaw ba, excited ka na ba for Beatrice? So tingin mo ba, mananalo nga kaya si Beatrice bilang bagong Reina Hispano-Americana? So makuha ba ni Beatrice ang back-to-back win dito sa competition ng Reina? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, agad dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.